Hi, hello! Isang magandang umaga, tanghali, hapon, gabi sa inyong lahat. Anong oras man ninyo napapanood ang video ito. Tayo po muli ay tutunghay ng atin pong pagbasa para naman sa araw po ng Lunes, July 15, 2024. Hahangin natin ang mabuting balita sa Ebanghelyo ni San Mateo, Kabanata 10, mga talatang 34 hanggang Kabanatang 11, talata 1. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga apostol, "Huwag ninyong isiping naparito ako upang magdala ng kapayapaan sa lupa. Naparito ako upang magdala ng tabak, hindi kapayapaan. Sapagkat naparito ako upang papaglabanin ang anak na lalaki at ang kanyang ama, ang anak na babae at ang kanyang ina, ang manugang na babae at ang kanyang biyanang babae, at ang kaaway ng isang tao'y ay ang kanya na ring kasambahay. Ang umiibig sa ama, sa ina ng higit sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. At ang umiibig sa anak na lalaki o babae ng higit sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Ang hindi nagpapasa ng kanyang krus at sumusunod sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Ang nag-iingat ng kanyang buhay ay siyang mawawala nito. At ang nawawala ng kanyang buhay dahil sa akin ay magkakamit nito." Matapos tagubilin ng 12 alagad, umalis si Jesus upang magturo at mangaral sa mga bayang malapit doon. Pagpalain po ng Diyos ang pagkabasa ng kanya pong mabuting balita. Ang refleksyon or pagsasadiwa ay hahangin po natin sa Aklat ng Simbahay taong 2024. Ang umiibig sa ama o sa ina ng higit sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Isa lang ibig ipakahulugan nito. Prioridad. Priority. Dapat ang una, pangunahin na atin pong iniibig at minamahal ay walang iba kundi ang Diyos na pinanggalingan ng ating buhay, na nagpahiram ng ating buhay, hindi ang sino paman na mga mahal natin sa buhay sa mundong ito. Secondary lang sila. May mga nagtanong sa akin at ang sabi, ito po ay tanong sa isang pari, "Father, maliban po sa pagpapari, naisipan din po ba ninyong kumuha ng ibang kurso bago po kayo pumasok sa seminaryo?" Kung sasabihin ko pong hindi, magiging sinungaling ako, sabi ng pari. Naisipan kong kumuha ng engineering course at kung sakaling makatapos ako at makapagtrabaho, ay makapagpapagawa na ako ng sariling bahay para sa magiging pamilya ko. Naisipan ko rin kumuha ng kursong medisina dahil iyon ang pangarap ng mga magulang ko para sa akin. Ito po yung sagot ng pari sa isang nagtanong. Ang pagpapari ay masasabi kong bunga ng isang mahiwagang pagtawag ng Diyos na bagamat ginusto ko rin naman ay hindi naman mangyayari kung ako lang ang may nais. Naging pari ako dahil alam ko na ito ang kalooban ng Diyos para sa akin. Kung naging inhinyero ako, maaari kong sabihin na nasunod ang gusto ko. Kung naging doktor naman ako, masasabi ko namang nasunod ang nais ng aking mga magulang. Pero dahil mas matimbang ang tawag sa pagpapari, kinalikuran ko ang mga pangarap ko para sa aking sarili at ng aking mga magulang upang mayapos ang buhay na iniaalok sa akin ng Diyos. Bagamat mahalaga ang aking ambisyon at matimbang din sa puso ko ang pangarap ng aking mga magulang, mas naging matimbang ang tawag ng Diyos. Yan po ay isang patotoo, pagbibigay halimbawa ng isa nating pari nang siya ay tinawag at maglingkod sa ating Panginoon. Kinalimutan niya ang kanyang sariling pangarap, ang kanyang ambisyon, at hindi rin naman niya at maaaring na isang tabi rin naman niya ang gusto ng kanyang mga magulang sapagkat mas pinili niya ang mas gusto ng Diyos para sa kanya na siya maglingkod, ialay niya ang kanyang buhay sa paglilingkod sa ating Panginoon. Ang Diyos ba ang pinakamatimbang sa ating buhay, sa pang-araw-araw nating pamumuhay? Kaya nga ang tanong, sa paanong paraan natin ipakikita na priority, pangunahin, nangunguna ang Diyos sa ating buhay, sa pang-araw-araw nating lakad ng buhay? Ang sagot po ay kayo ang makasasagot niyan. Maraming salamat at pagpalain po tayo ng ating Panginoon. Ang akin lamang pong palaging sambit, I love you with the love of the Lord. Bye-bye and bye-bye.